Lintik naman oh. Ngayon pa nasiraan. Kung kailan malapit ng gumabi. Kamalas-malasa naman oh, buwisit. Mahal, baka nabigla lang ang sasakyan sa haba ng biyahe natin. Halos 12 oras na rin kasi tayong nasa biyahe. Tapos, 3 beses lang tayong huminto. Nasaan na ba tayo? Sandali lang. Nasa Santa Cruz na pala tayo. Kaso mga 1.5 hours pa bago tayo makarating sa bahay ni na Leslie. Pahingahin na lang muna natin ang makina at magpahinga ka rin. Mas mainit pa yata sa makina ang ulo mo eh. Paanong hindi iinit ang ulo ko? Kanina pa tayo paikot-ikot eh. Ang sabi mo, alam mo ang daan papunta ron. Tapos mali-mali naman ang itinuturo mo. Alam mo na nga nagluloko yung map eh. Sasabayan mo pa. O ayan, dito pa tayo nasira ng sasakyan sa gitna ng kawalan. O paano na ngayon yan? Mahal, tinataasan mo na naman ako ng boses. Kumalma ka muna, okay? Paano natin mareresolba yan kung mas nauuna pang maging problema ang ugali mo? Mukhang may signal naman. Tatawagan ko muna si Leslie para makahingi tayo ng tulong. Sorry, pasensya na. Hindi ko lang napigilan eh. Titignan ko lang muna kung ano naging problema. Dito ka lang ha. Habang nasa labas si Dante, pinagtsatsaga ni Margaret ang kakarampot na signal na nag-uugnay sa kanila ng kausap niya sa kabilang linya. Pero hindi sila magkaintindihan. Kaya sa halip ay nag-chat na lamang siya sa kaibigan niya. Umaasa na matanggap niya ito para sa agarang tulong. Binuksan pa ni Margaret ang bintana upang langhapin ang sariwang hangin. Nang biglang may sumulpot sa harapan niyang isang gusgusing matandang lalaki. Ah! Dante! Mahal! Bakit? Ano nangyari? Sino ka? Doon ka nga! Lumayo ka rito! Huwag kang sumabay sa init ng ulo ko! Umalis ka rito! Kayo ang umalis rito! Huwag nyo nang tangkain pang manatili sa lugar na ito! Lumayo na kayo! Pinagluloko mo ba ako? Tingin mo ba kung hindi kami nasira nandito pa kami? Lintik na buhay talaga to oh. Lubayin mo nga kami! Doon ka manggulo! Isarado mo yung bintana mo, mahal. Baka masaktan ka pa ng baliw na ito eh. Aalis ka ba o sisipain kita? Ayaw umalis ng matandang lalaki. Kahit inaamba na siya nasasaktan na. Sa halip na matakot, umupo pa ito sa gilid ng pinto ng sasakyan at paulit-ulit lang ang mga salita niyang may pagbabanta. Ilang sandali lang din dumating ang isang ginang. O narito ka lang pala, Parlito. Tumayo ka nga riyan. Nanggugulo ka lang naman ng mga bisita eh. Hindi kami bisita. Nasiraan kami ng sasakyan. Kilala mo ba yung matanda na yan? Kunin mo na nga yan. Baka masaktan ko pa yan eh. Mahal, ganyan ka na naman magsalita. Pagpasensyahan niyo na po ang asawa ko. Mainit din po kasi talaga ang ulo niya. Lalo na ngayong nasiraan kami ng sasakyan. Malapit na gumabi. Mas mabuti siguro kung tumuloy muna kayo sa bahay namin. Malapit lang naman yun dito. Tapos bukas nyo na lang ituloy ang pag-aayos ng sasakyan ninyo. Ang akala ko pa naman mga bisita namin kayo. May kasalang bayan kasing magaganap sa linggo. Hala, talaga po? Pupunta rin kasi kami sa kasal ng kaibigan namin sa linggo. Kaya po inagahan namin magpunta para makatulong pa kami sa preparasyon. Kaso nasiraan naman po kami. Kaya nga doon na nga lang muna kayo sa bahay magpalipas ng gabi. Alam nyo, magiging mas delikado kung dito lang kayo. Lalo ka na, iha. Buntis ka pa naman. Paano niyo po nalaman? Sa dami ng napaanak ko rito sa amin, alam ko na ang galaw ng mga pulso nila at lamlam ng mga mata. Kaya nang makita kita, alam kong nagdadalang tao ka. Huwag kayong sasama! Huwag! Manahimik ka na, Parlito. Pagpasensyaan nyo na siya. May diferensya kasi siya sa pag-iisip. Bumaba ng sasakyan si Margaret at lumapit sa asawa niya upang kausapin ito tungkol sa alok na tulong ni Manang Berna. Noong una hindi kumbinsido si Dante na makituloy sa bahay ng ibang tao. Lalo na at hindi naman nila kilala. Dagdag pang nasa probinsya sila at tagong lugar.
Pero napilit siya ng asawa niya dahil natatakot din itong magpalipas ng gabi sa labas. Sumamang mag-asawa kay Manang Berna habang ang baliw na matandang lalaki pilit silang pinipigilan. Ngunit hindi sila nakinig. Maliit lang po pala tong lugar nyo. Iilang bahay lang po kasi ang nakita ko. Oo, kaya nga magkakakilala na kaming lahat. Bakit ganyan makatingin ng mga tao rito? Akala mo palagi naghahamon ng away. Tignan mo yung lalaki doon sa kabilang bahay. Kanina ko pa napapansin niyang nakatingin sa asawa ko. Mahal, huwag ka nga magtututuro dyan. Alam mong hindi pwede yung ganyan, lalo na sa probinsya. Baka mamaya makapagpatawag ka pa ng away. Normal na boses ko to. Ano magagawa ko? Sa katotoo naman Kanina ko pa napapansin niyang nakatingin sa'yo. Tingnan mo. Upaan ko yan. Ganyan talaga ang mga tao rito kapag may bagong salta. Kahit sino naman magtataka kung may bagong mukha silang makikita. At tunay namang kahanga-hanga ang asawa mo. Napaka-espesyal niyang bisita para sa lahat. Hindi naman po ganun ka-espesyal. Nagkataon lang po talaga na seloso tong asawa ko. Akala niya naman kukunin ako ng kung sino sa kanya. Pasensya na po kayo at salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin dito po sa bahay ninyo. Mag-isa lang po ba kayo rito? Oo, dahil yung anak ko nandun na sa asawa niya. Sige na, magpahinga na muna kayo dahil mukhang napagod kayo sa biyahe. Pumasok sila sa isang kwarto. Kubo lamang ang bahay sa lugar na ito. Pawid na bubong at may silong. Gawa rin sa kawayan ng sahig at padera. Kung titignan ay presko sa loob dahil maraming siwang napapasukan ng hangin. Ganitong bahay ang gusto ni Margaret kung sakali mang titira sila sa probinsya. Mahal, bukas kung sakali man na makita o makausap mo ang mga tao rito, huwag mo naman silang awayin ha. Mamaya magkaroon pa ng gulo. Nakakahiya naman sa tumulong sa atin. Alam mo kasi, ganito talaga madalas sa probinsya. Katulad ng sinabi ni Manang Berna na madali naman nilang malaman na bagong muka. Kahit naman sino, di ba? Kung ngayon mo lang naman nakita yung mukha nila, mapapatingin at mapapatitig ka talaga Tapos, halatang taga Maynila tayo. Susubukan ko, pero hindi ko may papangako Alam mo naman ang ugali ko Hindi ko makontrol ang init ng ulo ko. Sige na mahal, matulog ka na. Alam kong pagod kayo ni baby sa biyahe. Good night. Matapos na humalik ni Dante sa noo ng asawa, niyakap niya ito sa kanyang bisig para mas makatulog ito na maayos. Sa kahimbingan ng tulog nila, nagising si Margaret. Noong unay inisip niyang baka naalimpungatan lamang siya dahil nakakarinig siya ng ingay sa silong. Pinakiramdaman pa niya itong maigi. Merong kaluskos at parang may tao sa ilalim. Habang pinapakinggan ni Margaret ang ingay, humihilab naman ang tiyan niya. Ano ba kasi yung ingay na yun? May inaalagaan ba silang hayop dito? Saka bakit ang baho naman? Amoy surot na hindi ko maintindihan. Ano ba yun? Napakabaho. Sandali nga. May butas ba rito na pwedeng masilip ang ilalim? Sinuri niya ang paligid at nakita niya ang kaunting uwang malapit sa kinahihigaan niya. Doon niya sinilip ang pinagmumulan ng ingay. Dahil madilim, wala siyang makita. Kaya ginamit niya ang flashlight ng cellphone niya. Mahal! Mahal! Gumising ka dyan! Bakit? Ano nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Anong amoy yun? Nakakasuka? Sa ilalim, sa silong, may aswang! May aswang! Aswang? Anong pinagsasabi mong aswang? Nakita ko siya sa silong. Namumula mga mata niya tapos nakakatakot ang mukha niya. May aswang talaga. Inagaw ni Dante ang flashlight sa asawa niya upang silipin ang silong. Doon ay saktong bumungad sa kanya ang itsura ng aswang. Napaatras siya ng sumugod ito at sandaling naalog ang sahig.
Sunod-sunod naman ang pagmumura ni Dante habang inaalalayan na tumayo ang asawa niya. Buisit! Bakit may ganun dito? Mahal, feeling ko nasa taas na siya ng bubong. Ayan, parang may humahalo kaya nagbubukas ng bubong. Ano gagawin natin? Baka mapahamak tayo, lalo na si baby. Hindi ako papayag na masaktan ka niya. Sisiguraduhin ko mapapatay ko siya. Kinuha ni Dante ang baril na nasa bag niya. Itinapat niya yun sa bubong at pinaputok. Napaupo naman ang asawa niya at napatakip ng tenga. Nakiramdam sila sa paligid. Para bang nadaplisan niya ang aswang nang marinig niyang may bumagsak mula sa itaas. Dito ka lang muna sa loob. Huwag kang lalabas ha. Nagtangka pa si Margaret na pigilan ang asawa niya. Pero hindi ito nakinig sa kanya. Hindi na rin niya alam ang gagawin dahil sa pangingilabot ng buo niyang katawan. Alam niyang meron pang nakaabang sa silong. Naririnig niya ang asawa niyang nagmumura sa labas at hinahamon ng aswang na magpakita sa kanya. Ngunit walang lumalabas. Ilang sandali pa, napasigaw si Margaret nang maramdaman niyang may matalim na kuko ang sumagi sa talampakan niya. Sa pagsigaw niyang yon, agad na pumasok sa loob ang asawa niya. Itinuro niya ang silong kung saan sinilip muli ni Dante. Doon niya naabutan ang aswang. Inilalabas nito ang dila niya sa butas. Kaya nang barilin ito ng lalaki, tumagos ang bala sa dila ng aswang. Nagwala ito sa ilalim na naging dahilan upang maalog ang bahay. Ilang sandali pa, pumasok sa kwarto si Manang Berna. Ano nangyayari? Putok ba ng barilan na rinig ko? Ano ba naman tong lugar nyo? Alam mo bang may aswang dito? Mahuli ko lang talaga yan. Pinapangako ko papatayin ko yan. Nako, umaatake na naman pala ang aswang na yan. Siguro dahil alam niyang may buntis dito. Sandali lang, meron ako ritong pangontra sa aswang. 2 beses ko na siyang natamaan. Buhay pa ba yun? Hindi mo basta mapapatay ang aswang. Dahil hindi basta-basta ang kakayahan na meron sila. Hindi lang 1 o 2 bala ang pupuksa sa kanila. O ito, gamitin mo ang itak na to. Itarak mo sa silong para maiwasang bumalik siya dyan. Sinunod ni Dante ang utos ng ginang. Kasabay rin ang sandaling katahimikan sa paligid. Dahil gising na rin si Manang Berna, pinakisuyo muna ni Dante ang asawa niya para may makasama ito. Nais lumabas ni Dante para siguruhing wala na ang aswang. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganon. Totoo palang may aswang. May mga nilalang talagang hindi natin inaasahan na totoo. Ang bilis namang mabalitaan na may bisita rito. At buntis pa. Pasensya na kung hindi ko kayo nasabihan agad. Hindi ko naman nakalain na may susugod na aswang dito. Ang tapang pala ng asawa mo, no? Hindi man lang siya nakitaan ng takot. Opo, ganyan po talaga siya. Kahit naman saan kami magpunta, walang inaatras ang laban yan. Kaya nga po, madalas siyang napapaaway kasi mainiting sadya ang ulo. Ah, ganun ba? Mukhang mahirap pala. Mahirap po? Ang ibig kong sabihin medyo mahirap palang makasama ang asawa mo. Alam mo na, lapitin sa gulo. Nagtangka na magsalita si Margaret, pero hindi niya ito naituloy. Matapos na bumalik ang asawa niya sa loob. Pawis na pawis ito at bakas pa rin ang galit sa mukha. Wala na yung aswang. Hindi ko malang naabutan. Sana napatay ko na. Buwisit na yun. Gusto pang biktimahin ng asawa ko. May pangontra naman na kayo rito. Kaya hindi na yun babalik. Alam niya rin na matapang ka. Malamang hindi na yung magtatangka pa. Hayaan mo na lang muna. Kung nasugatan mo siya, siguro matagal pa yung maghihilom. Hindi na rin siguro yun mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil aalis na rin kami mamaya.
Hindi na nagawang makatulog ng mag-asawa dahil sa nangyari. Iniisip kasi ni Dante na baka biglang umatake na naman ang aswang at hindi niya ito maantabayanan. Nang sumapit na ang umaga, bumalik sila sa sasakyan para ayusin yun. Kanina pa tayo nandito. Hindi pa rin natin maayos ang sasakyan. Humingi na lang kaya tayo ng tulong sa kanila. Wala ring signal. Hindi nagsisend ang chat ko kay Leslie. Paano kaya to? Ayoko nang bumalik dun. Hindi ko gusto kasatan ng mga tao. Baka lalo lang ako mapaaway. Lintik naman, oh. Ano ba problema ng sasakyan na to? Gusto ko nang umalis. Wala ba tayong ibang paraan para makalipat ng ibang bayan? Wala man lang sasakyan ng mga tao rito. Gusto mo bang kausapin ko si Manang Berna? Pupunta muna ako doon tapos babalikan na lang kita rito. Pupunta ka mag-isa? Alam mo na nga may nangyari sa'yo kagabi. Mamaya balikan ka ng aswang na yun. Mas lalo ka pang mapahamak. Sasamahan na kita. Ayusin mo muna ang inaasta mo. Baka mamaya kung ano-ano na namang lalabas dyan sa bibig mo. Ilang beses na kitang sinabihan na kapag kausap mo naman ng ibang tao, mag-ingat ka sa boses mo. Nag-iingat naman ako sa mga sinasabi ko. Alam mo naman ganito ang tono ng boses ko eh. Nasa kanila na yon kung mamasamain nila. Isa pa, masama ang pakiramdam ko sa lugar na ito eh. Ang misteryoso nilang lahat. Hindi na kumibo si Margaret. Hinawakan na lamang niya ang kamay ng asawa habang naglalakad sila pabalik sa bahay ni Manang Berna. Sa pagbabalik nila, napansin nila ang mga tao na napatigil sa kanilang ginagawa at natuon ang tingin sa mag-asawa. Dahil sa inasta ng mga ito, mahigpit na hinawakan ni Margaret ang kamay ng asawa. Tila ba pinipigilan niya ito sa maaari niyang masabi. Oh, bumalik kayo. Opo, kasi magpapatulong sana kami. May iba po bang masasakyan dito papunta sa kabilang bayan? Hindi po kasi namin maayos ang sasakyan para sana makahingi kami ng tulong sa kaibigan namin. Pasensya na kayo ha. Wala kaming sasakyan eh. Paminsan lang dumaraan dito ang kolong-kolong. Isang beses sa isang linggo. Kung gusto nyo hintayin nyo na lang sa linggo ng hapon. Ano bang lugar to? Bakit kahit transportasyon wala man lang kayo? Paano kayo nakakalis dito? Hindi naman kasi kami umaalis. Lahat ng kailangan namin narito na. Kaya nga kung gusto ninyo, maghintay kayo hanggang linggo. Kung maaabutan ninyo. Hala, paano kaya to? Sa linggo pa naman na ang kasal. Sinabi ko na kasi sa'yo huwag muna tayo magbiyahe. Hintayin lang natin na makasabay ang kapatid mo. Di sana may kasama tayong may alam talaga ng daan. Huwag na kayong magsisihan. Sakto pwede naman kayong dumalo sa kasalang bayan. Aligurado akong matutuwa ang lahat sa pagdalo ninyo. Hindi umimik ang mag-asawa. Dahil hindi pa rin kumbinsido si Dante sa mga nangyayari. At ayaw naman ni Margaret na manatili pa ng matagala. Lalo pa kapag naiisip niyang tungkol sa aswanga. Umabot ng hapon na at malapit na ulit gumabi. Kaya wala na silang nagawa pa kundi ang manatili ulit sa bahay ng matanda. Kung saan mas lalong naging alerto si Dante kung sakali mang umatake ang aswanga. O ito Margaret, isuot mo tong proteksyon na laban sa aswang para hindi niya maamoy na narito ka pa. Dahil sigurado akong maaari kang balikan nun. Yung itak na ibinigay ko kagabi, huwag niyong alisin sa silong ha? Lalo na dyan kayo matutulog. Kung may kailangan pa kayo, nandun lang ako sa kabilang kwarto. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo, Manang Berna. Nakakahiya naman po. Ang dami na naming naistorbo sa inyo. Ganun talaga. Dapat inaalagaan ng espesyal na bisita. Lalo na't imbitado na kayo sa kasalang bayan. Nasabi ko na yun sa lahat. At nasasabik na silang makita kayo roon. Bakit naman nila kami aabangan? Hindi nga nila kami kilala eh. At paano kami magiging espesyal? Kung wala kaming choice kundi magpunta na lang. Malalaman nyo rin yan sa takdang oras.
O sige na, magpahinga na kayo. Matutulog na rin ako. Hindi nila napansin ang ngisi na sumisilay sa labi ng matanda, habang ang mga tingin niya ay puno ng pagbabanta. Kahit pa sabing may proteksyon si Margaret, hindi pa rin sila napapanataga. Dahil kada kaluskos na nadidinig nila, nagiging alerto si Dante. Kahit pagod na ang katawan at naghahanap ng pahinga, hindi niya magawa. Dahil iniisip niyang walang payapang pahinga sa isang misteryosong lugar. Kinaumagahan na, sobrang sakit ng ulo ni Dante, kaya mas lalong uminit ang ulo niya. Para maiiwas siya sa maaaring maging gulo, hindi siya pinapaharap sa ibang tao. Ako na dyan, Iha. Iwan mo na yan dyan. Hindi mo naman na kailangan tumulong. Hindi na po. Hayaan niyo pong tulungan ko kayo. Ang dami na pong namin naisorbo sa inyo eh. Nakikitira na nga po kami ng libre. Pati po ba pagkain namin kayo pa po ang maghahanda. Ganito po ba kayo kabait sa mga bisita ninyo? Sa mga espesyal na bisita lang. Dahil bibihira lang naman kami magkaroon ng katulad mo. Palagi niyo pong sinasabing espesyal kami. Isa lang din naman po kaming normal na tao katulad niyo. Hindi ka namin katulad. Ano pong ibig niyong sabihin? Taga-syudad kayo, habang taga-probinsya kami. Tinuturing naming espesyal ang mga katulad ninyo. Lalo na ang katulad mo. Katulad mo na napakaganda. Natawa si Margaret, pero daman niya ang pagkailang niya roon na. Halo-halong emosyon kasi ang nararamdaman niya sa tuwing kinakausap niya si Manang Berna. May nararamdaman siyang kakaiba, lalo sa tuwing titingin siya sa mga mata ng matanda. Sa pagsapit ng hapon, nasa labas ang mag-asawa at nagpapahangin. May ilang pa ring mga tao na pinagtitinginan silang dalawa, pero pinipilit na lamang nilang huwag pansinin. Habang tahimik silang dalawa, napansin nilang dumating ang kulong-kulong na may dalang mga sako. Teka, di ba yun yung sinasabi ni Manang Berna? Baka pagbalik niya sa kanilang bayan, pwede na tayong makisabay. Sandali, kakausapin ko lang siya. Kunin mo na yung mga gamit natin sa loob ng bahay para mabilis na lang tayo makaalis dito. Sinunod ni Margaret ang utos ng asawa. Atat na rin siyang makaalis sa lugar na ito. Habang abala siya sa pag-iimpake ng mga damit nila, biglang pumasok si Manang Berna. Anong ginagawa mo? Ay, andyan po pala kayo. Nag-e-empake na po ako. Kasi andyan na po yung kulong-kulong na tinutukoy nyo. Makikisabay na lang po kami. Maraming salamat po pala sa pagtulong niyo sa amin. Aalis na kayo kahit hindi pa tapos ang kasalang bayan? Opo kasi sa linggo na rin po ang kasal ng kaibigan namin. Pasensya na po. Pakisabi na lang po sa mga ikakasal na congrats. At sorry kasi hindi kami makakadalo. Excuse me po. Paglagpas ni Margaret sa matanda, nagsalita ito na siyang dahilan upang matigil sa paglabas ng bahay ang babae. Hindi kayo maaaring umalis sa lugar na to hanggat hindi pa natatapos ang kasal. Alam niyo bang pambabastos yun sa kultura namin? Maaaring pasukin ng kamalasan ng bayan namin. At maaari din kayong kapitan nun. Kung ayaw niyo maisama sa sumpa, huwag niyong tanggihan ang imbitasyon ng kasal. Hindi alam ni Margaret kung sinong susundin niya dahil bakas ang pananakot ng matanda habang tinatawag naman siya ng asawa niya at pinamamadali. Nahahati ang desisyon niya dahil isa sa kinatatakutan niya ang sumpa na tinutukoy ni Manang Berna. Lalo na at buntis ka pa. Kung ayaw mong dalhin ng magiging anak mo at ng susunod na henerasyon ng lahi niyo ang sumpa, huwag kayong umalis. Hindi kumilos si Margaret hanggang sa napansin niyang palapit ang asawa niya sa kanya at galit na galit ito. Itinuturo pa nito ang kulong-kulong na umaandar palayo. Ano bang tinutunga-tunga mo? Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ba ako naririnig? Alam mo nagmamadali yung driver. Ayaw niyang abutan ng dilim sa daan.
Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag na muna tayong umalis. Dito na lang tayo hanggang sa matapos ang kasal. Seryoso ka ba, Margaret? Talagang gusto mo pang magtagal dito? Nakikita mo ba kung gaano ka-weirdo mga tao rito? Ano bang sinabi mo rito sa asawa ko at bigla na namang ayaw umalis? Sinabi ko lang sa kanya ang maaaring mangyari. Nasa inyo pa rin naman ang desisyon. Pero huwag kayong magsisisi sa anumang mangyayari. Matapos itong sabihin ng matanda, ay agad siyang umalis sa harapan ng mag-asawa. Si Dante naman ay inulit ang tanong sa asawa. Doon lamang ikinuwento ni Margaret ang pagbabanta sa kanya ni Manang Berna. Naglakad din ito pabalik sa kwarto. Bakit ba nagpapapaniwala ka sa matandang yun? Anong sumpa? Ang tanda mo na, Margaret, para maniwala ka sa mga ganyan. Wala ka man lang sariling desisyon. Ito mahirap sa iyo eh. Kapag napangunahan ka ng takot, tumitiklop ka kagad. Yun na nga ang chance natin para makalis dito eh. Pinalampas mo pa? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Buntis ako. At ang daming pamahiin kapag ganito. Baka mamaya kung ano pa ang mangyari sa anak natin. Hintayin lang natin na matapos ang kasal. Siguro naman maiintindihan tayo ni na Leslie. Ewan ko sa'yo. Hahanap ako ng paraan para makalis tayo rito. Hindi ko nahihintay matapos pang lintik na kasalang bayan na yan. Aalis tayo rito. Wala akong pakialam kahit na ayaw mo. Mabigat ang hakbang ni Dante habang palabas ng kwarto. Si Margaret naman ay naguguluhan sa mga nangyayari. Gusto niyang umalis, pero natatakot siya. Hindi sila nagkibuan ng asawa niya hanggang sa sumapit ang gabi. Nag-aasikaso ang babae sa kusina habang kasama si Manang Berna. Ang bango! Ang bango mo, Margaret. Po? Hindi nga po ako nakaligo ngayon. Naaamoy ko po ang sarili kong amoy pawis. Ang tagal ko nang hindi nakakaamoy ng ganyang klase ng bango. Magsasalita pa sana si Margaret nang nabigla siya sa kalampag na narinig niya sa labas. Dahil doon ay naalerto silang dalawa. May mga ikik pa siyang naririnig na para bang paikot-ikot itong lumilipad sa labas ng bahay. Ano po yun? Nandyan na naman sila sa labas. Naghihintay ng pagkakataon na makasunggab. Hindi mo ba sinuot ang proteksyon na ibinigay ko sa'yo? Naiwan ko po sa loob ng kotse kanina. Hindi ko na po yun nabalikan. May aswang sa paligid. Umiikot siya sa silong. At hindi siya nag-iisa. Marami sila. Napasigaw si Margaret matapos na may bumutas ng pawid na bubong. At mula roon ay lumabas ang isang mabalahibong kamay. May matalim din itong kuko. Dahil sa gulat napaupo siya. Pero sa pagkakataon din na yun, ay naramdaman niyang may kumakalkal ng sahig galing sa silong. Ano pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanila. Lalabanan ko sila. Tawagin mo ang asawa mo. Masyado silang marami. At hindi ko sila kayang labanan lahat. Sinunod ni Margaret ang utos sa kanya ng matanda. Agad siyang tumakbo papunta sa asawa niya. Nagmamadali naman si Dante na inilabas ang baril niya. Magkasama sila ni Manang Berna na nakipaglaban sa mga aswanga. May espesyal na gamit ang matanda na tila ba isa itong latigo. Habang si Dante, ginagamit niya ang baril na kaunti na lamang ang bala. Si Margaret naman ay nanatiling nakatayo sa loob ng bahay. Naririnig nila sa paligid ang ingit ng mga aswang na gutom sa laman. Pero halata namang si Margaret lamang ang punteriya dahil kahit na saan siya tumayo, doon lumalapit ang mga aswang. Nakita pa niya ang isang aswang na pinatay ni Manang Berna. Nakakatakot ang mukha nito dahil para itong isang hayop na tuyot ang balat at may itim na balahibo sa buong katawan. Umaagos ang malagkit na laway at may matatalim ng ngipin. Ubus na ang bala ng baril ko. Marami pa ba sila? Kaunti na lang sila. Nararamdaman ko meron sa silong at may nakaabang sa itaas. Tulong! Ang asawa ko!
Agad na napatakbo si Dante palapit sa asawa niya, kung saan nakasabit sa matalim na kuko ang buhok niya. Sumilay sa kanila ang aswang na pilit na itinataas si Margaret. Sa galit ni Dante, inagaw niya ang latigo kay Manang Berna at pinagahampas ang aswang hanggang sa bitawan nito si Margaret. Dinig nila ang hinagpis ng aswang dahil sa bawat pagtama ng latigo sa katawan niya. Nakatakas ang aswang pero hinabol pa yun ni Manang Berna. Walang humpay na umiiyak si Margaret habang yakap siya ng asawa niya. Ilang sandali lang din ay bumabalik na ang matanda. Hindi ko na sila nahabol. Kumusta, Margaret? Nasaktan ka ba? Anong nararamdaman mo? Kumusta ang bata? Natatakot na ako rito. Hindi ko alam kung kaya ko pa magstay ng matagal. Paano kung isang gabi, bigla na lang sila magtagumpay na kainin kami ni baby? Huwag kang lalayo sa akin para maprotektahan kita. Bakit ganun? Parami sila ng parami. Saan ba sila nanggagaling? Hindi ko rin alam. Kaya nga ako nagbigay ng protection sa iyo, Margaret. Para suotin mo yon. Dahil hanggat alam nilang narito ka, hindi sila titigil. Hindi pa rin kumbinsido si Dante sa mga sinasabi ng ginang sa kanya. Muling pinag-usapan na mag-asawa ang pag-alis nila sa lugar na yon. Dahil alam nila kapag nagtagal pa sila, mas lalo nilang binibigyan ng pagkakataon ng mga aswang na lapitan sila. Pilit na inaayos ni Dante ang sasakyan para kapag umandar na ito, agad din silang mabiyahe. Kaligtasan ng asawa niyang buntis ang tanging prioridad ng lalaki. Sa paglipas ng maghapon nasa loob ng sasakyan ng mag-asawa. Ilang beses mo nang sinubukan paandarin ang sasakyan, pero wala pa rin. Pasensya ka na sa naging desisyon ko kahapon, mahal. Hindi ko lang talaga nagustuhan ang sinabi ni Manang Berna. Alam mo namang mabilis ako maniwala sa mga sumpa, di ba? Tapos ngayon, mukhang mas lalo kong pinalala ang sitwasyon natin. Yaan mo na. Wala na rin naman tayo magagawa eh. Basta alam ko maaayos ko ang sasakyan at makakaalis tayo sa lugar na ito. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa inyo ni baby. Maraming salamat, mahal. Lahat talaga ginagawa mo para sa akin, kahit na ikapahamak mo pa ang pagsugod mo sa mga aswang. Para saan pa ang pagiging basagulero ko, hindi ba? Kung nakilala mo kong palaban sa kanto ng kamay nilaan, mas kaya ko makipagpatayan sa mga aswang ng probinsya. Oo na, ikaw na ang gangster. Kahit na papano'y napagaang ni Dante ang kalooban ng asawa niya. Hinawakan niya pa ang tiyan ni Margaret upang mas lalo niyang malaman kung ano ang pinaglalaban niya. Sa paglipas ng maghapon hindi na ayos ang sasakyan pero pakiramdam ni Dante, kaunti na lamang at maaayos niya na ito. Kaya niya pa itong paglaanan pa ng kaunting oras. Pero hindi sila maaaring abutan ng gabi sa labas. Lalo na at maaaring makasagupan na naman nila ang aswang. Bumalik sila sa bahay ni Manang Berna, kung saan suot na ni Margaret ang proteksyon. Habang naglalakad sila palapit sa bahay, napansin nila ang matanda na may inilalagay sa bawat gilid ng bahay. Ano po yung ginagawa niyo, Manang? Para dagdag proteksyon ito sa mga aswang. Baka kasi may umatake na naman sa atin mamayang gabi. Nagsabi na rin ako sa mga kapitbahay natin. Kasi nalaman kong hindi lang pala ikaw ang buntis dito. Baka kaya dumarami ang aswang na sumusugod. Oo nga pala, dala mo na ba ang proteksyon mo? Opo, andito po sa akin. Pasensya na po talaga ha. Kasi pati kayo naaabala na sa mga nangyayari sa amin. Hayaan niyo po, kapag nakauwi na kami, sisikapin ko pong maibalik ang kabutihan ninyo sa amin. Huwag ka mag-alala. Hindi mo naman na kailangan ibalik ang kabutihan sa akin. Dahil kusa naman yung bumabalik. Wala bang nagro-ronda rito kapag gabi? Kasi sabi niyo, hindi lang ang asawa kong buntis eh. Pero bakit nung lumabas ako? Dito lang sa bahay nakaikot ang mga aswang. Para kasing may kakaiba eh.
Bakit may pagdududa ka ba sa bahay ko? May rumoronda rito kapag gabi. Pero hindi naman nila kayang gawin yun sa buong magdamag. May mga pamilya rin sila at may mga ginagawa tuwing umaga. Angas pala ng mga aswang dito, no? Iisang bahay lang tinatambayan. Ano ka ba, mahal? Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Hindi naman tayo tutulungan ni Manang Berna kung wala talaga siyang intensyon na maging ligtas tayo. Pasensya na kayo kung pakiramdam ninyo hindi ko kayo maprotektahan. Dahil sa katunayan, sa tagal ko na nakatira sa bahay ko, ngayon lang ako sinugod ng aswang. Mag-isa lang kasi ako rito nakatira. Hayaan nyo, inaayos ko naman ang paglalagay ng proteksyon sa buong bahay ko. Pasensya na po talaga kayo sa inaastan ng asawa ko. Napapansin ko nga pong pagod na rin po kayo sa ginagawa nyo eh. Tara na po sa loob. Magpahinga na po tayo. O sige na, pumasok na muna kayo sa loob. May mga kakausapin lang akong kapitbahay. Para makatulong din sila kung sakali mang may sumalakay na mamamaya. Hindi na nagsalita pa si Dante. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bahay. Si Margaret naman ay nagpasalamat muli sa matanda. Mahal, hindi ka na nga nagpasalamat. Parang pinagbintangan mo pa. Hindi ka man lang ba naaawa kay Manang Berna? Matanda na siya. Tapos ginagawa niya pa ang lahat ng paraan para maprotektahan tayo. Hindi ako kumbinsido sa mga galaw niya at sa mga tao rito. Unang salta natin dito. Alam ko may kakaiba na sa kanilang lahat. Alam ko may kinalaman sila sa mga nangyayari. Hindi lang talaga natin mahuli. Inilibot ni Dante ang mga mata niya sa paligid ng bahay. Gusto niyang makahanap ng ebidensya. Pero masyadong malinis ang lahat. Pinilit naman siya ng kanyang asawa na pakitunguhan si Manang Berna na maayos. Dahil nahihiya na rin siya sa inaasta ng asawa niya. Alam naman ni Margaret na ganoon talaga ang ugali ng asawa niya. Kahit ang pananalita nito ay hirap siyang kontrolin. Pero umaasa siyang kahit na papano'y maging mas mahinahon pa itong magsalita. Nang gabing yun, hindi natulog si Dante. Nag-aabang siya ng pag-atake ng aswanga at para mabantayan niya rin ang asawa niya. Ngunit natapos ang magdamag, nakalmado ang lahat. Kinabukasan. Mahal, tara, samahan mo ako sa labas. Tingnan natin yung ginagawa nilang pag-aayos para sa kasalang bayan. Wag na! Makikihalubilo ka pa sa mga tao rito. Hindi naman natin sila kilala. Hintayin mo matapos ako rito sa pag-aayos ng makina. Para kapag nakapunta na tayo kina Leslie, doon ka tumulong. Sige na, please. Gusto kong tulungan silang gumawa. Nababagot na rin kasi ako rito eh. Panay na lang akong nasa loob ng kotse kapag umaga. Tapos nasa loob naman ng bahay kapag gabi. Alam mo na nga nagdududa ako sa kanila eh. Tapos lalapit ka pa. Paano kung isa sa mga inang aswang? Tapos bigla ka na lang punteriyahin doon. Mukhang hindi pa naman sila mapagkakatiwalaan. Sige na kasi. Please po. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ayaw mo bang maging masaya kami ni baby? Sige na, please. Magpapasama na nga lang ako kay Manang Berna. Isa pa, nakita ko halos mga kababaihan na nagde-design doon. Saka ang aga-aga pa. Tingnan mo nga ang taas ng sikat ng araw. Tingin mo ba lalabas ang aswang? Wala siyang sunscreen, panggabi lang duty niya. Nakakuha mo pa talaga magbiro eh, no? Mamaya na. Hintayin mo na ako matapos dito. Ako na sasama sa'yo. Napapalakpak pa si Margaret sa tuwa habang sinasabi yun ng kanyang asawa. Tinupad naman ni Dante ang sinabi niya. Iniwan niyang sasakyang inaayos para pagbigyan ng asawa niya. Habang masaya si Margaret na nakikihalubilo sa mga tao, nakamasid lamang si Dante. Kapansin-pansin ang tila pag-iwas ng mga tao sa asawa niya. Pero dahil naroon si Manang Berna, hinahayaan lamang siyang makitulong. Isa-isang pinagmamasdan ni Dante ang mga tao. Para bang inuusisa niya ang pagkatao ng mga ito. Sa pagiging abala niyang tignan ng mga nasa paligid niya, nawala sa paningin niya ang asawa. Doon niya lamang napansin ang balikan niya ito ng tingin. Pero wala ito sa kaninang kinatatayuan. Agad siyang kinutuban
dahil kahit saan magtungo ang mga mata niya, wala si Margaret. Nasaan na yun? Saan nagpunta yun? Natigilan siya matapos na marinig ang isang sigaw at boses yun ng asawa niya. Dali-dali siyang nagtungo sa pinanggalingan ng sigaw, kung saan niya naabutan si Margaret na kaharap ang isang gusgusing lalaki. Si Parlito. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa babaeng kaharap niya. Dahil sa galit at pag-aalala ni Dante, sinugod niya ang pulubi at tumama ang kamao niya diretso sa panga nito. Bumagsak si Parlito sa lupa. Doon ito tuluyang binugbog ni Dante. Lahat ng pagtama ng suntok at sipa ay salo ng pulubi. Mahal, ano bang ginagawa mo? Tigilan mo yan! Bitiwan mo siya! Ano ba? Tama na! Ano ba? Bitiwan mo ako! Bakit mo ba ako pinipigilan bugbugin yan? Ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba niyan? Tama na! Tama na! Ano ka ba? Bakit bigla-bigla ka nalang sumusugod? Binugbog mo pa siya. Kawawa naman yung tao. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, ha? Halika po, tulungan na kitang tumayo. Pasensya na po kayo. Ang dami niyo na po tuloy sugat. Ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo nga yan. Mamaya yan pa yung aswang na umatake sa atin eh. Teka nga, ba't ka pa sumigaw? Saka bakit ka umalis doon nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Kung saan ka pa nagpupunta? Alam mo na nga may aswang eh, na maaaring ikapahamak mo. Hindi kumibo si Margaret. Inasikaso niya ang pulubi na may mga galos at pasa. Iniupo niya ito saglit. Sa kanya rin ibinaba ang mga hawak niyang kahoy. Si Dante naman ay sumunod sa kanila. Tuloy-tuloy siyang nagsasalita at nagtatanong, pero walang nakukuhang sagot. Ano, hindi mo ko papansinin? Paano kita papansinin kung hindi ka tumitigil sa pagsasalita? Anong gusto mo? Hindi ako mag-alala sa sigaw mo kanina? Walang masamang nangyari sa akin. Napasigaw ako dahil nahulog yung mga hawak ko. Nagulat ako. At hindi ko naman alam na napalakas pala yun. Dumating siya at tinulungan ako. Tapos nung nagpakita ka, binugbog mo na kaagad. Hindi ka na nga humingi ng tawad, pinagbintangan mo pang aswang. Bakit kasi hindi mo kaagad sinabi sa akin eh? Hindi mo naman maalis sa mag-alala ko sa'yo. Lalo na't mukha naman talaga siyang aswang. Paano ko naman sasabihin sa'yo? Nauna mo na siyang bugbugin. Saka, lahat na lang na nasa paligid natin, aswang na ang tingin mo. Ang bait niya nga sa akin eh. Binalot sila ng sandaling katahimikan. Habang nakatingin si Dante sa pulubi, nakaramdam siya ng kaunting konsensya, lalo na nang makita ang mga sugat na tinamo nito. Hindi madalas na humingi ng dispensa si Dante, pero sa pagkakataong ito ay ginawa niya. Wala ka ba talagang pamilya rito? Wala na ang pamilya ko. Hindi ko sila nailigtas. Nakakapagsalita ka naman pala na maayos eh. Akala ko baliw ka. Mahal, ang mga salitang ginagamit mo. Ano bang mali sa sinabi ko? Nagtataka lang naman ako na maayos naman pala siya nakakausap. Pero bakit kapag ibang taong kausap niya para siyang tanga? Naalala ko pa nung nakaraan nakausap siya ni Manang Berna. Hindi naman siya ganyan eh. Ano, nagpapanggap pa lang ba na baliw? Oo, kailangan ko magpanggap. Para saan? Hindi mo matagal mo na naman kilala ang mga tao rito? Dahil kilala ko sila. Kapag nakita nilang kalaban ako, papatayin nila ako. Papatayin? Ano pong ibig niyong sabihin? Ano ba yan? Bakit hindi mo buuin yung kwento mo? Nakakapikon ka. Kailangan pang tanungin pa isa-isa eh. Siguro kaya ka nagpapanggap dahil may kasalanan ka sa kanila. Amin mo ng aswang ka at pinoprotektahan mong lahi nyo. Hindi ka agad nagsalita si Parlito. May inilabas siya mula sa bulsa niya. Nang ilahad niya ang palad niya sa harapan ng mag-asawa, bumungad ang isang puting bato. Sapat lamang ang laki nito. Mukhang normal na bato, ngunit hugis ito ng isang perasong dahon. May kakaibang naramdaman si Dante habang nakatingin siya rito. Para bang inaakit siya ng bagay na ito. Isang ugnay na hindi niya may paliwanag. Hindi na naalis ang tingin niya rito.
para bang natauhan lamang siya nang alugin siya ng kanyang asawa. Ano nangyayari sa'yo, mahal? Bakit ka nakatulala dyan? Ano yung pinapakita mo? Wala naman siyang pinapakita dyan sa palad niya eh. May nakikita ka ba? Oo, ayan oh. Kulay puting bato. Ano namang gagawin ko dyan? Sinuri ni Margaret ang palad ng matanda. Nakalahad pa rin ito sa harapan ng asawa niya. Ngunit wala naman siyang makita. Nagtangka siyang hawakan ng palad ni Parlito. Pero iniwas ng matanda ang kamay niya upang hindi ito mahawakan. Tanggapin mo ang mutya na ito. Ikaw ang pinipili niyang susunod na tagapagmana. Gamitin mo ito bilang gabay mo upang magapi ang lupo ng mga aswang na pumapalibot sa inyo. Hayaan mong ibigay niya sa iyo ang kapangyarihan niya upang mas lalo ka pang tumapang at lumakas. Hayaan mong proteksyonan kayo nito laban sa masama nilang balak sa inyo. Oo nga, tama ngang baliw ka. Ano akala mo sa akin, luko-luko? Proteksyon ka pa dyan. Mukha bang maliligtas kami niyan? Kung yung baril ko nga naubos na lamang ang bala, hindi pa nakapatay ng aswang. Tapos bibigyan mo ako ng kapirasong bato? Lakas ang tama mo no? May ibinibigay ba siya sa'yo? Oo, ayan nga hawak niya. Puting bato na hindi ko alam kung anong kayang gawin. Bakit wala akong makita? Dahil ang napili lamang na magmana ng mutya, ang tangi makakakita nito. Alam kong ikaw yon, Dante. Tanggapin mo na ang mutya ng ipil-ipil bilang tanda sa pakikisa mong lulupigin ang kasamaang matagal nang bumabalot sa bayang ito. Hindi kumibo si Dante. Nais niyang mainis at tabigin ang kamay ng matanda. Ngunit hindi niya ito magawa. Sa tuwing titingin siya sa binibigay sa kanya nito, pakiramdam niya ay para siyang hinahatak upang tanggapin ang isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. May kakaiba itong enerhiyang kaya siyang pasunurin. Kunin mo na ito, Dante. Tutulungan ka nitong ipaglaban ng pamilya mo. Laban sa parating na malaking labanan. Wala ka ba talagang nakikitang hawak niya, mahal? Wala eh. Malaki bang nakikita mong bato o sobrang liit? Pero wala talaga akong makita. Sure ka bang meron? Maniwala ka lang, Dante. Ang kakayahan ng mutyang nag-iisa mong kakampi. Hindi alam ni Dante kung paano niya nagawang iangat ang sarili niyang kamay upang iabot sa matanda. Isinalin sa palad niya ang mutya ng ipil-ipil. At habang nararamdaman niya ang init sa kanyang palad, tuluyang naglaho ang mutya. Pagtataka naman ang mababaka sa mukha ni Margaret dahil kahit na anong gawin niya ay wala siyang makitang mutya. Huwag kang mag-alala dahil hawak mo na ang mutya. Ang gabay niya nang sasalba sa inyo. Narito lang din ako handang tumulong. Hindi mo ba ako tinatarantado? Ba't hindi nakikita ng asawa ko? Pero ako nakikita ko. Nasabi ko na kung bakit. Paniwalaan mo na lamang yon. Sa darating na kasalang bayan, doon na bubungad sa iyong katotohanan patungkol sa mga taong nakapalibot sa inyo. Huwag kang papalinlang sa mga bagay na nakikita lamang ng mga mata mo. Dahil hindi lamang kayo ang nabiktima nila. Marami na bago kayo. Ngunit sana, kayo na rin ang huli. Alam kong hindi kayo pababayaan ng mutya ng ipil-ipil. Dahil hindi kanya pipiliin kung hindi ka karapat-dapat. Kahit pa man gulong-gulo ang utak ni Dante, tinanggap niya ang mga sinabi ng baliw. Noong una hindi niya maikaila sa sarili niya na baka nababaliw na rin siya. Pero alam ng katawan niya ang bagong enerhiyang pumasok sa kanya. Simula nang mahawakan niya ang mutya. Kinagabihan na, hindi makatulog si Dante dahil sa kakaisip kung ano ba ang mga babalang binitiwan ni Parlito. Nagbabantay rin siya ng kanyang asawa. Alam mo, mahal, kanina ko pa iniisip yung usapan ninyo ni Mang Parlito. Gising ka pa pala. Akala ko naman mahimbing na ang tulog mo. Anong oras na Matulog ka na. Talagang tumayo ka pa humiga ka na nga rito. Hindi ako makatulog. Kasi nga, nababother ako sa ibinigay niya sa'yo. Mutya yun, di ba? Alam mo ba, sa lugar namin noon, madalas nilang pinag-uusapan ang tungkol sa mga mutya. Ang sabi nila, madalas daw napamana yon or kusang napupulot.
Dati raw kasi ang lolo ko, meron siyang mutya. Kaso hindi namin alam kung kanino niya ipinamana yon bago siya namatay. May mga abilidad daw kasing kayang ibigay ang mutya. Katulad na lang ng liksi, lakas, at kaya rin itong gawing armas ang mga bagay na nahahawakan nila. Totoo ba talaga na may nakita kang bato sa mga palad ni Manong Parlito kanina? Meron nga. Pero wala naman sa akin yun. Magpahinga ka na nga. Ang sabi mo sa akin kanina, inaanto ka na. Sure ka ba? So, ibig sabihin ikaw ang gusto ng mutya. Magkakaroon ka na ng kapangyarihan yan. Baka siguro walang aswang dito ngayon dahil nararamdaman nila ang presensya ng mutya na hawak mo. Psst, kung ano-ano na naman yung pinagsasabi mo. Masyado kasi kayo nagpapapaniwala sa mga kapangyarihan na yan eh. Magpahinga ka na sabi. Tignan mo, subukan mo na magreklamo bukas na inaanto ka na naman. Hindi tayo lalabas ng bahay na ito hanggang sa linggo. Umiga ka na nga rito. Wala nang nagawa pa si Margaret. Umiga ulit siya sa tabi ng asawa niya. Ngunit hindi niya ito tinitigilan na kausapin patungkol sa mutya. Itinuro niya pa kung paano ba malalaman ni Dante kung epektibo ang mutya sa pagtuklas ng tunay na katauhan ng sinuman sa pamamagitan lamang ng pagsilip niya sa mga daliri niya. Ang mga sumunod nilang gabi naging payapa. Walang bakas na kahit na anong pahiwatig na may nagmamasid sa kanilang aswanga. Ngunit hindi pa rin papakampante si Dante. Lalo pa at malakas ang pakiramdam niyang may mas malaking plano ang mga yun para sugurin sila. Dumating ang takdang araw kung saan gaganapin ang kasalang bayan. Mahal, ano bang ginagawa mo dyan? Nakatulala ka na naman. Anong oras na hindi ka pa rin nag-aayos? Baka mamaya niyan tawagin na tayo ni Manang Berna dahil magsisimula na ang kasal. Sino magkakasal sa kanila? May pari ba rito? May mayor? Wala nga ako nakikitang bagong salta rito maliban sa atin. Nasabi sa akin ni Manang Berna na kakaibang seremonya ng kasal nila rito. Madalas ay pinuno ng bayan nila ang gumagawa nun at nabanggit niya sa akin yun nung nakaraan. Sayang nga lang ngayon pa naman ang kasal ni na Leslie. Tapos hindi man lang tayo nakapunta. Sana hindi yun magtampo kasi hanggang ngayon ayaw pa rin mag-send ng chat ko sa kanya. Huwag na lang tayo mag-attend ng kasalang bayan. Hindi naman tayo kailangan dun Hintayin na lang natin yung sinasabi ni Manang Berna na masasakyan natin papunta sa kabilang bayan. Ano ka ba naman? Nakapagsabi na tayong pupunta tayo. Saglit lang naman yun, kahit magpakita lang tayo. Sige na kumilos ka na dyan. Magbihis ka na ha. Hindi na nakaapila pa si Dante matapos siyang hilahin ng kanyang asawa. Wala siyang ganang makihalubilo sa iba. Lalo pa sa tuwing lalapit siya sa mga tao sa lugar na ito. Nakakaramdam siya ng kakaiba sa katawan niya. Ang dami naman nilang ikakasal. Bakit parang halos lahat ng tao rito parang ngayon na magpapakasal? Tignan mo, hindi ba yun yung mag-asawa doon sa kabilang bahay? Tapos ayun pang matanda na yun pati ba naman yung mga kabataan? Ilang taon pa lang mga yan Ganito ba talaga rito? Kapag ikakasal ang isa, dapat ikakasal ulit ang lahat? Wala namang problema doon, mahal. Siguro kung mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Hindi ba ganun din naman talaga ang balak natin? Kapag nanganak na ako, magpapakasal ulit tayo sa simbahan? Baka ganun din dito. Anong problema? Tayong dalawa lang ang bisita nila. May nakikita ka bang iba rito? Maliban sa mga anak nila? Wala man lang ba silang kaibigan sa kabilang bayan? O sa ibang lugar na dadalaw ngayon? Hindi ba may sinabi si Manang Berna na inaasahan nilang bisita? Nasa na yung mga yun? Iginala ni Margaret ang paningin niya sa buong paligid. Ang mga batay nakaupo sa likuran nila. Habang silang dalawang mag-asawa ay sakop ang isang linya ng upuan. Baka naman kasi hindi nakadalo. Parang tayo lang sa kasal ni na Leslie, hindi tayo nakapunta. Ayan na pala si Manang Berna. Siya ang tanungin natin. Ilingon ni Dante ang matandang babae. Kausap niya mga bata at mukhang pinaalis niya mga ito. Mabilis namang siyang sinunod ng mga bata.
At nagtakbuhan sila palayo. Ngiti naman ang ibinahagi ng matanda matapos niyang balingan ng tingin ng mag-asawa. Pinaalis ko na yung mga bata. Baka kasi bigla silang manggulo mamaya. Bakit pinalis mo pa? Wala ngang bisita rito maliban sa amin dalawa ng asawa ko. Kulang na lang pati kami sumama na sa pagpapakasal ng mga tao rito. Ganun talaga rito. Kaya nga sinabi kong espesyal kayong bisita, hindi ba? Dahil kayo lang talaga magiging kasama namin dito. Hayaan ninyo. Mabilis lang naman ang kasalan na to. Darating din tayo sa mas masayang tagpo sa araw na ito. Oh, ano pang hinihintay nyo? Di bilisan nyo na. Nainip na ako matapos to para makaalis na kami. Tinapik pa ng kanyang misis si Dante para sawayin ito sa naging asta niya. Humingi rin siya ng paumanhin. Ngumiti lamang si Manang Berna bilang tugon at sinabing sinisiguro niyang magiging masaya ang mag-asawa mamaya kapag natapos na ang seremonya ng kasalan. Katulad ng sinabi ng matanda, sinimulan na nilang pag-isahing dibdib ang mga nagmamahalan at si Manang Berna ang nagkasal sa kanila bilang siya ang nagsisilbing pinuno ng bayan nila. Tapos na ang kasalang bayan. Pupunta na tayo sa pinakamasayang parte ng araw na ito. Ang dami namang ganap niya Anong oras na? Bakit wala pa yung sinasabi mo maghahatid sa amin sa kabilang bayan? Huwag mong sabihin na aabot na naman kami rito ng gabi. Mahal, hintayin na lang nating dumating. Hihintayin? Mukha bang may hinihintay pa tayo? Wala nga dumarating Alam ba kung anong oras na? Malamang hindi yun ngayon pumunta. Dahil nung huling beses kami nagkita, ang sabi niya ayaw niyang abutan siya ng gabi sa biyahe. Kung wala naman ngayon, baka bukas yan. Hintayin nyo na lang. Kung kami nga palaging matyagang naghihintay ng mga ganitong pagkakataon. Tara na, sumama na tayo sa kanila papunta sa reception. Mukhang gutom ka na rin Maghintay na lang tayo ha. Andito na rin naman tayo Hindi na naman natin maaabutan ng kasal ni Leslie. Bakas sa mukha ni Dante ang inis. Lumingon pa siya sa likuran niya at nagbabaka sakali na dumating na ang driver ng kulong-kulong. Ngunit bigo siya. Sumama siya sa asawa niya kung saan sila nagpunta sa gitnang bahagi ng mga kabahayan. Naroon nagtitipon-tipon ang lahat. Pati ang mga kabataan na pinaalis kanina ni Manang Berna. Salubong pa rin ang kilay ni Dante. Lalo pat ang lahat ng naroon ay sa kanila nakatuon ang tingin. Abang na abang sa pagdating nilang mag-asawa. Bakit walang handa? Ang akala ko ba, dito dadalhin yung mga niluto nila? Nasaan yung pagkain? Medyo nakakatakot silang tumingin sa atin. Para kasing nanlilisik ang mga mata nila. Mahal, di ba may sinabi ka sa akin nung nakaraan tungkol sa placement ng kamay ko? Para malaman kung anong kaharap natin? Tungkol ba sa mutya? Oo, ang gawin mo lang, pagdikitin mo yung dalawa mong hintuturo at hinalaki para makahugis ka ng triangle. Then, baligtarin mo tapos doon ka sumilip. Parang ganito sa kamay ko. Naalala ni Dante ang turo ng asawa. Isinilip niya ang kanyang mata sa pagitan ng mga daliri niyang hintuturo at hinalaki na nakabaliktad na patatsulok. Doon bumungad sa kanya ang kagimbal-gimbal na katauhan ng mga nasa paligid nila. Napatras siya at napasigaw. Bakit? Anong nakita mo, mahal? Kailangan natin makalis dito. Bilisan mo na. Paglingon nila, bumungad sa kanila si Manang Berna. Malawak ang ngiti nito, ngunit may ibig sabihin ang mga tingin niya. Saan kayo pupunta? Hindi pa tayo nagsisimula, iiwan nyo na kami? Hindi yun maaari. Dahil ilang taon kami naghintay para sa ganito ka-espesyal na pagdiriwang. Hindi kayo pwedeng umalis dahil kayo ang handa namin. Umalis ka sa harapan namin. Kaanib ka nila. Isa ka ring aswang. Hindi pa man nailalabas ni Dante ang galit niya. Nagpakita na ng tunay na anyo si Manang Berna. Sumabay sa pagdilim ng kalangitan ng alingaw-ngaw ng mga aswang.
Sa pagsugod ni Manang Berna sa kanila, hinila ni Dante ang asawa niya at bumagsak sila sa lupa. Paglingon din nila sa mga tao, naging katulad na sila ng anyo ni Manang Berna. Bumungad sa kanila ang mga nanilisik na mata ng mga ito at naglalaway na mga pangil. Baka sa kanilang uhaw at gutom para sa dugot laman ng mag-asawa. Mahal, anong gagawin natin? Ang dami nila. Huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na masaktan kanila. Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka na. Ha? Paano ka? Baka mapahamak ka. Kaya kong sarili ko. Basta siguruhin mo makakalayo ka rito. Dala akong lalaban sa kanila. Mahal, basta palagi mong tatandaan. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Handa akong gawin ang lahat para lang maging maayos kayo. Ihanda mong sarili mo. 1, 2. Bago pa man umabot sa 3 bilang, sumugod ang mga aswang at napalibutan silang 2. Hindi magawa ni Margaret na makatakbo palayo. Kaya ang ginawa ni Dante, hinawakan niya ng mahigpit ang asawa upang hindi ito malayo sa kanya. Sunod-sunod naman ang naging pagmumura niya dahil masyado silang marami para sa kanya. Hindi niya rin nadala ang baril niya dahil itinago ito ng kanyang asawa. Alam ni Dante na kaya niya sanang magapi ang mga ito, ngunit iniisip niya ang kapakanan ng kanyang asawa. Wala na kayong tatakbuhan. Kaya kung ako sa inyo, ibigay nyo na ang nais namin. Napakabango ng sanggol na nasa sinapupunan mo, Margaret. Hindi ko alam kung kailan ang huling beses kaming nakatanggap ng ganyang regalo. Lintik ka! Sinasabi ko na nga bang may iba kang hangad sa amin ng asawa ko? Nagpapanggap ka pang mabait, samantalang ikaw palang leader ng mga aswang. Kaya duda na ako sa pagtulong mo sa akin nung sinasagupa ko mga aswang. Ayaw mo silang saktan. Mapanlin lang ka. Kailangan kong gawin yun. Dahil kailangan buong asawa mong haharap sa amin. Para sa natatanging kasalan na ito, wala ka na magagawa. Kahit naubusin mo lakas mong kalabanin kami, hindi ka uubra. Matapos itong sabihin ni Manang Berna, ay agad na sumugod ang ibang mga aswang. Maliliksi ang mga ito. Maging ang pagtalo nila ay matataas. Ngunit naging mas alisto si Dante. Dahil nang lumapit sa kanila ang aswang, hinigit niya ito sa leeg at inihagi sa iba pang papalapit sa kanila. Bumakas ang pagtataka sa mukha ni Manang Berna kung paano yun nagawa ng isang normal na tao. Naging sunod-sunod pa ang pagsugod ng mga aswang habang isang kamay lang ni Dante ang gumagalaw at ang isa'y mahigpit na hawak ang asawa. Hindi niya inaasahan na nagiging kasing bilis niya na rin ang mga aswang, ngunit mas malakas siya sa mga ito. Gumagawa siya ng paraan upang mahawi sila sa daraanan nila, upang mapatakbo niya pabalik sa sasakyan ng asawa. Kapag sinabi kong tumakbo ka, bilisan mong pumasok sa sasakyan. Huwag kang lalabas hanggat wala ako. Wala ka na maraming tanong pa. Basta tumakbo ka. Hinigit muli ni Dante ang asawa at dinampot ang isang kahoy. Lumiwanag yun at naging isang matalim na sandata. Sa pagsugod ng isang aswang, itinarak niya ito sa dibdib nito. Takbo! Kasabay ng pagbitaw niya sa asawa niya, ang pagsugod niya sa mga aswang. Napakarami nila dahil kahit na may mga napatay na siya, pakiramdam niya hindi nauubos sa mga ito. Pakiramdam niya'y nagiging magaang din siya dahil sa tuwing may lalagpas sa kanya para sundan si Margaret, naaabutan niya ang mga ito. Habang nakikipaglaban siya sa mga aswang, nasusugatan din siya dahil sa mahabang kuko ng mga ito. Ngunit halatang hindi siya ang puntirya ng mga aswang, kundi ang asawa niya. Buisit! Bakit hindi pa sila namamatay lahat? Habang nakikipaglaban si Dante sa sabay-sabay na pagsugod sa kanya ng mga aswang, nawala siya sa focus matapos niyang marinig ang sigaw ng asawa niya. Sa paglingon niya, doon siya napuruhan ng isang aswang.
Bumaon ang matalim na kuko nito sa braso niya, dahilan upang mabitawan niya ang sandata, na di kalaunan ay bumalik sa pagiging kahoy. Sa pag-atake sa kanya ng ilan pang mga aswang, tumalsik siya sa isang kubo at bumagsak sa lupa. Ngunit ang tingin niya ay nasa kanyang misis pa rin. Nakaupo sa lupa si Margaret habang gumagapang siya patras. Nasa harapan niya si Manang Berna, habang ilang mga aswang ay gumagapang din palapit sa kanya. Sumisinghot-singhot pa ang mga ito na tila inaamoy ang bata sa sinapupunan ng kanyang asawa. Buwisit! Ang sakit ng braso at katawan ko! Hindi pwede to! Kailangan ko gumawa ng paraan para mailigtas ang asawa ko! Pinakiramdaman ni Dante ang katawan niya. Doon niya muling naramdaman ang mutya na nagbigay ng lakas sa kanya. At nang akmang susugurin niya si Manang Berna, humarang sa kanya ang ilang mga aswang. Galit na galit si Dante dahil pakiramdam niya ay nauubos ang oras niya sa pagkipaglaban sa mga aswang. Bigla niyang naalala ang nakaraan niya noong mga panahon na nakikipagbasag ulo pa siya sa kanilang lugar. Ang kaibahan lamang ngayon ay may gabay siya ng mutya upang mas lalo pang tumalas ang kanyang isipan at lumakas ang abilidad. Sinugod ni Dante ang mga aswang. Kahit na nagtutulong-tulong pa ang mga ito, mabilis niya rin itong naihahagis at napapatay. Dumampot ng bato si Dante at sa paghagis niya nito sa mga aswang na nakaabang sa asawa niya, diretso itong tumama sa kanila. Kasabay din ang pakikipagsagupa niya. Dumating si Parlito. Bit-bit nito ang dalawang kawayan. Inihagis niya ang isa kay Dante. At katulad kanina, nang mahawakan niya ito, ay naging mas matalim pa itong armas. Nakatulong sa kanya itong patayin ng mga aswang na humaharang sa daan. Napapansin din ni Dante ang pagtulong ni Parlito na labanan ng mga nakaabang kay Margaret. Napansin din ni Dante ang pagtulong ni Parlito na labanan ng mga nakaabang kay Margaret. Napansin din ni Dante ang pagtulong ni Parlito na labanan ng mga nakaabang kay Margaret. Ngunit mahina na ito dahil wala na sa kanya ang mutya. Nang si Manang Berna na ang nakaharap ni Parlito. Saktong nakalapit na si Dante. Ngunit hindi niya nailigtas sa matanda. Dahil bumao ng matalim na kuko ni Manang Berna sa dibdib ng matandang lalaki. Kaya palang lakas ng loob mong labanan kami. Ikaw na palang namamahala ng mutya. Pero hindi mo pa rin kami mauubos. Hindi ako papayag na lupigin mo ang lahing matagal na naming iningatan. Kahahantungan mo rin ang dinanas ni Parlito. Ikaw lang ang maaaring buhayin ng mutya. Ngunit hindi mo kayang kontrolin laban sa aming lahat. Diyan ka nagkakamali dahil kaya ko kayong ubusin para matigil ang kasama na ginagawa nyo. Sinisiguro kong dadaan muna kayo sa bangkay ko bago nyo masaktan ang asawa ko. Sumigaw ng napakalakas ni Dante na naging dahilan upang mabingi ang mga aswang. Tinangay rin sila nang biglang lumakas ang hangin. Doon na nakakuha ng tiyempo si Dante upang lusubin ang mga natitirang aswang. Inisa-isa niyang patamaan ng matalim na espada ang bawat aswang na makaharap niya. Bumabaw ng espada sa dibdib, leeg, ulo at tiyan ng mga ito. Dumaloy ang dugo ng mga aswang sa espada pababa ng kamay niya. Habang nakikita niyang nauubos na ang mga kalaban niya, nakakaramdam siya ng kaginhawaan. Nakahandusay ang mga katawan nito sa lupa hanggang sa isa na lamang nananatiling buhay sa mga aswang. Hindi! Hindi ito maaari! Pinatay mo ang pamilya ko! Inubos mo ang lahi namin! Sinisiguro ko sa iyong pagbabayaran mo tong lahat! Sinabi ko naman sa iyong kaya ko kayong ubusin. Sinabi ko na sa iyong hindi mo gugusto yung magalit ako. Dahil kahit sino pa kayo, handa ko kayong labanan. Huwag lang masaktan ang asawa ko. At ngayon, sa huling pagkakataon, magsasama-sama kayong lahat.
Galit na galit si Manang Berna na sumugod kay Dante. Puno siya ng determinasyon na mapatay ang lalaki. Pareho silang malakas at pareho silang may ipinaglalaban. Dito ay nahirapan si Dante dahil mas maliksi si Manang Berna kaysa sa mga nakasagupa niya. Naiiwasan niya ang mga galaw ng lalaki. Doon mas lalong nangibabaw ang gigil ni Dante. Mukhang nagamay na ni Manang Berna ang galaw niya, kaya iniba niya ang estilo. Sa muling pag-atake sa kanya ng huling natitirang aswang, inikutan niya ito. Ngunit naging mas alerto si Manang Berna. Nahigit ng matalim niyang kuko si Dante. Sabay silang bumagsak sa lupa, ngunit hawak niya ang lalaki sa leeg. Sinasabi ko sa iyong hindi mo ko kaya dahil walang sino man ang nagpatumba sa akin. Kahit patangan mo ang mutya, lahat ng humawak niyan, hindi ako kayang talunin. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na kagaya nila. Magiging sawi ka ring nabubuhay. Bit-bit ang mapait na kinahantungan ng pamilya mo. Makukuha ko si Margaret at ang anak ninyo para ipakita sa iyong mali ang kinakalaban mo! Hindi mo yung magagawa dahil ako ang tatapos ng kasamaan mo! Mas lalong bumao ng matatalim na kuko ni Manang Berna sa leeg ni Dante. Napapikit naman siya sa sakit na dulot nito. Pilit niyang kinakapa ang nabitiwan niyang kahoy, ngunit wala ito sa tabi niya. Ilang sandali pa, napasigaw si Manang Berna dahil sa sakit. Napabitaw siya kay Dante na agad din siyang itinulak palayo. Sabay silang napatingin kay Margaret kung saan hawak nito ang isang kawayan. Sa pagsugod sa kanya ng matandang babae, inihagis ni Margaret ang hawak niya sa kanyang asawa kung saan tumalon si Dante upang mahawakan yun. Iniharang ng lalaki ang katawan niya sa asawa niya. At kasabay ng pagpapalit ng hawak niyang kahoy na naging matalim na espada, saktong paglapit ni Manang Berna, bumaon sa kanyang dibdib ang kabuuan ng espada. Baka sa mga mata ng matanda ang galit at hinagpis dahil sa kinahantungan ng kanilang lahi. Sa pagbitaw ni Dante ng espada, bumagsak din ang katawan ng aswang. Puno ng dugo ang katawan niya at hingal na hingal niyang pinagmamasta ng pagkaubos ng lahi ng mga aswang. Mga bata man o matandang aswang, lahat sila ay nakahandusay sa lupa. Mahal ko, ayos ka lang ba? Ang dami mong sugat. Napatay ko na silang lahat. Ligtas na kayo ng anak natin. Sinabi ko naman sa iyo kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo. Hindi ako naging basagulero sa Maynila para lang magpatalo sa mga aswang. Maraming salamat, mahal. Sana makaalis na tayo rito. Ayoko na manatili pa rito. Dahil baka hindi lang sila ang mga aswang na naninirahan sa lugar na to. At habang hawak mo ang mutya, alam ko meron pa rin makakatuntun sa'yo. Uminahon ka na. Gagawa ko ng paraan para makalis tayo rito. Sandali. Nandiyan yung driver ng kulong-kulong. Halika na, mahal. Umalis na tayo rito. Pagtataka ang mababaka sa mukha ng driver nang makita niya mga katawang nakahandusay sa lupa at ang mga dugo ang katawan ng mag-asawa. Nakiusap si Dante na ihatid sila sa kabilang bayan kung saan sila makakakuha ng signal para makatawag na sila sa mga kamag-anak nila. Hindi naman na nagtanong pa ang driver, agad na rin silang umalis. Habang nasa biyahe sila, ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga taong nakatira sa bayan na yon. Ang sabi pa ng driver, silang dalawa lamang ang bisita na nakaalis sa lugar na yon. Kaya raw ayaw niyang inaabot siya ng gabi sa pag-deliver ng mga pagkain doon. Dahil alam niya ang kwento tungkol sa mga taong nakatira sa Tagong Bayan. Ngayon lamang niya nakumpirma na tunay ngang mga aswang sila. May kalayuan ang naging biyahe nila. At nararamdaman ni Dante na marami pang aswang sa paligid nila. Ngunit hindi ito lumalapit sa kanila. Nang makarating sila sa kabilang bayan, nagpalit sila ng damit.
At doon sinubukan ni Margaret na tawagan ang kapatid niya. Patapos pa lang daw ang kasal. Pero papunta na rito si Alex. Susunduin niya tayo. Ang tagal na raw nila tayong tinatawagan. Kaya nag-aalala sila kung nasaan na tayo. Mabuti na lang nakalabas tayo ng buhay sa lugar na yon. Hindi ako makapaniwala sa dami nila at sa lakas nila. Makakaligtas tayo. Salamat sa naging gabay sa akin ng mutya. Pero nakakaawang sinapit ni Parlito. Pero sana masaya na siya ngayon. Dahil nabigyan ko rin ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya niya. Pero mahal, pwede bang ilihim na lang natin ang nangyaring to? Ang tungkol sa aswang at tungkol sa mutya. Sumang-ayon si Margaret sa pakiusap sa kanya ng asawa. Hindi niya rin naman nais na ibahagi pa sa ibang nangyari sa kanila at ang kapangyarihan na bigay ng mutya. Ang mahalaga sa kanya ay ang nakaalis sila ng buhay at maging maayos pa rin ang kanilang pamilya. Nang dumating ang kapatid ni Margaret, labis ang pag-aalala sa mukha nito. Tinanong kung anong nangyari sa kanila. Ang naging tugon lamang nila ay nasiraan sila ng sasakyan. Kaya natagalan bago sila nakatawag. Wala raw signal doon. At nang tanungin ng bayan na pinaghintuan nila, hindi na sila sumagot. Sa paglipas ng panahon, nanganak na si Margaret. Maayos silang nagsasama ng asawa niya at naging maayos na rin ang ugali ni Dante. Hindi na siya ang dating lalaking padalos-dalos sa emosyon. Habang lumalaki ang kanilang pamilya, tangan pa rin nila ang kwentong puno ng misteryo at lihim ng mag-asawang minsang naging imbitado sa kasalang bayan. Wakas. Lintik naman oh. Ngayon pa nasira